Ako po si Daddy Ken. At ako naman po, si Basamir. At ito ang Small Talk. So, ito ang episode 1 natin. So, wala lang. Natripan lang natin, di ba? Kasi Yes. lagi naman tayong nag-uusap. Di ba? So, tapos marami rin tayong napagtatalunan. Tapos marami rin naman ako sa yung i-share, di ba? Itinuturo. Yes. Kaya ngayon, gagawa na lang natin siya ng podcast. I-record na lang natin. Okay? Para, halimbawa, pag lumaki ka na, so, pwede mo itong balikan. Okay? Sa online. Okay. So, natripan lang naman namin mag-ama mag-uusap. Yeah. Kasi nga, marami kaming napag-uusapan. So, dahil nga sobrang daldal naming dalawa, so, napag-desisyon na namin na i-record na lang itong usapan na to. Okay? Ang unang topic namin ay usapang baon. Okay. So, di ba anak, merong pinag-aralan nyo sa school, meron kayong mga karapatang mga bata. Yes. Diba? Meron Yes. kayong 10 karapatan o 12 karapatan. Plan. So, bago tayo mag-umpisa pala, tingnan natin, ito ay parang question and answer lang. Yes. Okay? Para malaman natin kung talagang naibigay namin ng mami mo yung mga karapatan mo. Okay? Yeah. So, unang karapatan. Karapatan ng bawat sanggol na siya ay isilang. Naisilang ka ba? Yes. Okay. Tapos, pangalawa, karapatan ng bawat nilalang na bigyan ng pangalan. May pangalan ka ba? Yes. Okay. Tapos, pangatlong karapatan. Karapatan ng mga bata na kumain upang lumaki at lumusog. Yes. Yes. Lumaki ka ba? Ewan ko ba? Sa ngayon, medyo cute ka pa. Pero nakakakain ka naman. So, pang-5 karapatan, pang-4 na karapatan ay yung karapatan ng mga bata na magkaroon ng sapin sa katawan o magkaroon ng Damit. damit. Okay. May damit ka naman, di ba? May damit ba? Yes. So, pang-6 na karapatan. Pang-5 pala. Masyadong advance. Eh, Pang-5 karapatan. Ang wala karapatan po, minit din. ng mga bata na magkaroon ng tirahan. So, ngayon, ikaw ay nandito naman sa bubong. May tirahan ka naman. Kaso hindi sa atin. Ano ba yan? So, pang-6 karapatan ng mga bata na matutong gumalang at lumaking may magandang asal. Ikaw, ganun ka ba? Sana isasagot ko na nga lang eh. Sana magkaroon ng mabuting mabuting trabaho. Bata ka pa? Karapatan lang pala mga bata muna. Okay. Sige, sige. Ito, Kinder yan eh. pang-7, karapatan ng mga bata na makapag-aral. Yes. Okay, so nag-aaral ka naman ngayon. So, pang-8, Pero grade 6. grade 6, grade 2 ka pa lang. Ngayon, ang karapatan ng mga bata na makapag-aral. So, pang-8, karapatan ng mga bata na lumaki sa malinis at maayos na paligid. Ibigay ba yun sa'yo? Yes. Okay. Pang-9, karapatan Pero ng ako naman nagkakalat. ayun lang. Tapos, karapatan ng mga bata na makapaglaro at maglibang. Yes. Nakakapaglaro ka naman. At karapatan ng mga bata na mapabuti ang kakayahan o talino. Yes. Tama? At karapatan ng mga bata na ipagamot kung may karamdaman. Yes. Okay. Kung tatanungin kita, anak, sa mga karapatan na yun, meron ka bang gustong idagdag na hindi na isama? Wala. Actually, wala. Actually, artista si Dudong. Ngayon, huwag ka muna mag-actually kasi pang-artista lang. So, wala kang gustong idagdag. Ganyan. Yes, actually. Ito nga. Ulit-ulit. Ngayon, ang pag-uusapan nga natin, diba, ang topic natin ay usapang
Baon. So, ang unang tanong ko sa'yo, hindi, ito nga, tatanong ko sa'yo, sa pag-aaral ng bata, kailangan ba nagbabaon ng isang bata? Yes. Ano ang dapat ibaon ng bata? Mga masustansya. Tulad ng, Yung iba nga kasing classmate ko sa grade 1 nagbabaon ng grapes. wow, social grapes, Tsaka saging. tsaka saging, mga prutas. So, kailangan masusustansya. Ang Si Tyra yung nagbaon. Sino? Si Tyra. Tyra ano? Tsaka si Era. Yun yung Shout out kay Tyra at saka kay Era. Era. So, sila grapes ang binabaon nila. Si Mga fruits. grapes yung binabaon ni Era. Tapos, minsan, kay Tyra, na parang ang puti. Parang si olive oil. Ano kayo nalaman nun sa Kulay usapan? white na, So, oh. basta sila nagbabaon sila ng grapes. Diba? Yes. O kaya, masusustansyang pagkain. So, ikaw, ano bang... Wala namang problema dun kasi masustansya. So, sa tingin mo, yun yung dapat na binabaon ng mga bata. Yes. Okay, yung mga yes. grapes, ganyan. Yung mga tawag din yung mga pagkain na Bisaya, sana all. Oh, sana all. Bisaya doon. Dini, Bisaya ba yun? Bisaya yun. Laguna yun, Batangas. Dini, Rini, Paroon. Yun ay salita sa Laguna, sa Batangas. So, balik tayo sa topic na. So, dapat, sabi mo, masusustansya yung binabaon ng bata. Okay? Paano naman kung pera ang binabaon? Hanggang magkano ang dapat binabaon ng bata? 20. 20 ang pinaka-minimum. Sa tingin mo, bakit 20? Kasi pang dalawang na yan Kasi dun sa amin, yung ibang pagkain, 10 pesos lang. Kasi mura yung pagkain. Mura Yes. yung... So, sa 20, magkakaroon ka ng pagkain na at saka inumin. Pero sa inumin, parang minsan mga 11, 12 yan. So, hindi sapat. Kasi diba 10, tapos 11, 12. So, dapat kahit mga 25 pesos. Diba? Pwede din naman. Pero kung may baon, pwede din naman dagdagan yung baon kung nakukulang. Kung nakukulangan. Pero kung papipiliin kita, anong gusto mo? Yung baon na pera o yung baon na sabi mo nga masustansya? Yung baon na masustansya. Sa bagay, di naman kita pinagbabaon ng pera, no? Yep. Wala. Minsan lang, minsan. Pero di ba tawag dito, ang binabaon mo yung sinangag at saka itlog. So halimbawa, ito naman, tatanungin kita. Yeah. Paano kung halimbawa si mami at si daddy, What? wala kaming trabaho, pero gusto ka naming mag-aral? Wala kaming ipapabaon sa'yo. Papasok ka pa ba sa school? Yep. Kung bigyan lang nila ako ng pagkain, at least matututo naman ako. Paano nga kung halimbawa wala naman sa'yo nagbibigay ng pagkain? Walang nabibigay. Oh, Wala Ano? din akong baon na pera. wala kang baon na pera kasi nga syempre halimbawa Wala walang work kayong si mami, trabaho. walang work si daddy, tapos papasok ka lang sa school, okay lang ba yun sa'yo? Hindi. Kasi Walang pagkain. walang pagkain. Tsaka magugutom lang naman ako dun Sa mga hindi nagbibigay dyan ng baon, maawa naman kayo sa Di. Huwag ka manawag. maawa naman kayo. Binibigyan lang kita ng Actually, maawa naman kayo. binibigyan lang kita ng sitwasyon. So, hindi ka na mag-aaral kahit wala kang baon. So, kailangan may baon ka para makapag-aral ka. Ganun ba? Yes. Kasi pag wala akong baon, wala din kain, magugutom lang. Tsaka walang papasok sa isip. Tama.
tama din naman. So anyway, hindi ka papasok kapag wala kang baon. Yeah. Kasi, ang iniisip mo, magugutom ka sa school, wala rin papasok sa utak mo. Tama ba? Yes. Mangula ka ba? Nahulaan mo yung ano ko eh. Hindi naman. Siyempre naman, Sinabi ko na. Sinabi mo na kasi yun. So, inaano lang ni daddy sa'yo. Wala lang, gusto ko lang malaman kung papasok ako walang baon. Sabihin mo yung gagawin. Hindi kasi, Para ka nabulunan eh. di syempre, napaisip lang ako na buti na lang may pinapabaon kami kay Chivas, kaya po siya pumapasok. Pero kung halimbawa ito sa ibang mangyari, Iba halimbawa, nga eh, yung tinatawag sa akin Chivas Ubas. Chivas Ubas, bakit daw? Hindi ko alam. Basta magkaano lang sila. Kasi magka-rhyme. Chivas Ubas. Okay. Yan pa yung tawag nila nung simula ng grade 1, simula ng grade 2, yung parang tawag nila si Vince. Oh, shoutout kay Vince. Ang dami mo na namang pinabanggit na pangalan, no? Vince, shoutout sa'yo. Vince Ariel, panglaba. Ariel. Sabo pala ba? Okay, hayaan mo na sila. Ngayon, ganito. May isa akong tanong sa'yo. Paano kung yung ibang classmate mo naman ang Walang baon. So, ano ang gagawin? Mamula na ako. So, ano ang gagawin mo kung sila naman yung walang baon? Bibigyan. Bibigyan mo sila. So, kung walang mga baon yung mga bata, so dapat bigyan na lang natin sila. Okay? Yes. Ngayon, halimbawa, kasi isa yun sa mga karapatan ng mga bata na dapat napoprovide ng mga magulang o ng guardian sa inyo, di ba? Halimbawa, ganito, yung walang baon, kaaway mo siya sa school. Oh. Yan ang mas malala. Kaya nga, ngayon sagutin mo, may kaaway ka sa school, Walang baon. pero wala siyang baon. Yung isa nga, si Mark Ezekiel nagbaon ng isang balot ng marshmallow na ubos agad. Dami mo naman chismis sa kanila. Okay, ganito. Ano ang iyong gagawin? Pag Ayun nga, may kagalit ako na na classmate, pero siya yung walang baon. umay, mama. O, paano yun? Yan ang hindi ko masasagot ngayon. Ewan. Kasi Ewan. Kasi nga masama yung loob mo sa kanya. At saka baka mamaya, yung ibigay mo sa kanya, i-reject niya lang din naman, di ba? Hindi niya Ganito. tanggap. Ganito yung Paano? tatapak. Yeah. Ngayon, ang tanong ko sa'yo, ano ang mahalaga ba? Ano ang mahalaga para sa'yo? Ang makapasok o ang makakain? Para sa akin pa rin. Kasi, kung makakapasok ka, edi may matututunan ka. Tsaka pag, makakain ka, may papasok sa utak. Oh my. Pero alam mo ba, kami dati, mga bata pa kami, ako, ang Yeah. baon lang ni daddy noon, Ay, elementary, is 5 pesos. 5 pesos. Opo. Magkano yun sa inyo nung noon? 20 pesos. Oo, parang 20 pesos yung, Ay, yung piso sa inyo dati. hindi, ang piso, dati kung i-compare mo ang halaga ngayon, siguro 5 pesos. Tapos yung 5 pesos noon, parang i-compare mo siya ngayon as 20 pesos. Kasi mura pa naman ang noon, bilihin noon. Ngayon si daddy, nagbabaon lang ako kasi dati may tindahan ng pagkain. Si la mama, si lola mo. Doon ka ng Doon ako Pero kumuha. kalahati lang. Hindi naman. Buo din. Kasi matakaw din si daddy ng bata ko. Ma! Huwag mo nang tanongin si mama. Pero ganun talaga. Nagbabaon lang ako ng 5 pesos. Tapos, nakakabili na ako ng knickknacks. Alam mo yung knickknacks? May knickknacks ngayon, di ba? Yung yung chocolate. Na parang fish yung style niya. Knickknacks yun, di ba?
Ano, yung alam ko lang yung yung parang pag-gold. Pagong? Yung pag-gold. Ano? Hindi, iba yun. Basta yung knickknacks, meron yun ngayon pa. Yun yung favorite na baunin ni daddy doon. Tapos, may dala akong jug. Tapos, may tawag dito. Nice. May juice yun. May juice yun. Wow. Nice. Malamig siya. So, diba, bata pa lang, mahilig na si daddy sa malamig. Tapos, natatandaan ko dati kasi nung nasunugan kami. So, nung wala na, diba, taga Pasay kami na. So, nung nasunugan yun, si mama, si tito, tsaka si Lolo Nunoy. Nagpunta sila ng Laguna. So, naiwan ako sa kaila Tita Pelia, kaila Lola Pelia mo. Naging step pero inaalagan. Hindi, tita ko siya eh. Tita? Oo, pa si Tita Pelia, si Lola Pelia. Yung Yeah. kapatid ni mama. Si Lola Pelia, di ba? Natatandaan mo si Lola Pelia? Yung Yun. minsan nga nagbibideo ko lang daba eh. Parang Sila 2 hours ata yun. Syempre, na-miss na lang isa't isa. So, yun, naiwan ako kaila Lola Pelia mo noon. So, minsan, walang Paano ka baon. nakapunta dito nung lumaki ka? Hindi, Nung lumaki ka na ba na madami na? Hindi, nung dati, di ba nung bata ako, ito nga ikukwento ko sa'yo. Dati, nung naiwan ako kay Lola Felia noon, syempre si Lolo Nunoy mo, wala naman trabaho noon, tsaka nasunugan, di ba? Tsaka si Mama. So, yung karinderiya na meron kami noon, nasunog din. So, wala talaga kaming pera. Ngayon, naiwan ako. Nalugi pala kayo. Oo, kasi nasunog siya na. So, pumapasok ako noon, grade 5 ako noon, sa Apelo Elementary School. Apelo? Apelo Sa akin Cruz. naman lupa. Lupang pang. So, yun nga na, so, napasok ako, wala akong baka. Okay, diba? Dati, nung kinder to grade 4 ako, talagang meron akong juice, meron Kasi- akong Kasi baon na pagkain. nagbebenta pa kayo ng Oo, ng almusal, may karinderya pa. Pero nung Ilan ba yung yung ilang pagkain ba yung inaano ng madami, may sinangag, may sopas, may tawag dito. may itlog? May basta marami, lahat ng mga pang-almusal, kompleto yun. So ako, dati pag kumakain ako, madami. Minsan, meron na akong ulam na hotdog, nag-uulam pa ako ng sopas, kasi nga ganun ka sagana. So dahil nung nasunugan nga kami noon, nawala lahat yon. So, nung naiwan ako kay Lola Felia, Pero binibigyan kanila ng ng pagkain. nila Lola Felia. Ng mga classmate ko, nung wala Hindi, ka, wait lang, ikakwento ko muna sa'yo. Kinukwentuhan ni daddy, makinig ka. Ngayon, nung pumapasok ako ng walang baon, pagka recess time na, ang ginagawa ko, dumidiscard. hindi naman dumidiskarte, lumalayo na lang ako pag recess time. Naglalaro ako dun basta sa hindi ako makikita ng mga classmate ko during recess. Tapos, Sa underground, sana hindi all. naman. Kasi dati yung school namin, parang may mga May building mga na sira-sira. Minsan nandun si daddy, nagtatago ako doon. Minsan naglalaro ako doon pag recess na. Tapos nabalik na lang ako pag tapos na yung recess. Kasi meron lang kami 30 minutes na recess na. Kaya 30 minutes lang yung meron kami. Yung stay mo dun sa Tapos kapag tapos na, nabalik na uli ako sa school. So, medyo gutom ako. Medyo nahihilo ako. Pero, iniisip ko na lang na malapit naman na yung uwian. So, pag uwi ko naman doon sa Cabrera, kila Lola Felia, doon na lang ako nakain ng maayos. So, hanggang... Baka maraming pagkain-kain mo kasi gutom na gutom ka. Oo, sobrang gutom na gutom si daddy. Pero tiniis ko yun kasi sabi ko, kailangan kong mag-aaral. Sabi ko, di bali na wala akong baon. Pero makapag-aral lang ako. Tsaka Natuto. Pero, totoo yun yung sinasabi mo na mahirap
mag-aral pag walang laman ang tiyan. Mura. Kasi parang walang pumapasok talaga sa isip mo. So, pero hindi rin naman nagtagal. Sinundo din naman ako nila Lolo Nunoy. Tapos, nag-transfer ako sa Laguna. So, sa Pila Elementary School. So, doon naman si Daddy. Mula sa Apelo Cruz Elementary School, nag-transfer ako sa Pila Elementary School. Wak. Balik tayo doon sa usapan natin. So, Baon. di ba si Daddy, tawag doon, hindi naman nakakapagbaon si Daddy, no? Pero tinuloy ko pa rin yung pag-aaral, di ba? Kasi, May natutunan. importante rin yung mag-aral talaga. Kaso sa panahon kasi nyo ngayon, hindi nasasapat yung mag-aral lang. Dapat baunan kayo. Hindi ko alam, pero napaka-sensitive nyo kasi. May hinang nila lang. Ano ba yan? Huwag ka Konting- naman, Joe. So, hanggang dun lang ang ating usapan. Pero bakit 30 minutes na, oh. May 33 minutes? small Pero, talk lang ba yan? Pero umabot ng 30 minutes. So, okay na. ano sasabihin natin? Ako po si Daddy Ken. At ito naman po si Tiba Samir. At ito ang aming episode 1. Ito po ang Small talk.